The Graveyard Shift, Dahlia Horror Stories. Ang storya natin ngayong gabi ay tungkol sa isang lumang litrato na puno ng lungkot. Hindi ako naniniwala sa multo hanggang sa bumalik ako sa bahay ng lola ko sa probinsya matapos siyang pumanaw. Lumang bahay na yun, kahoy ang sahig, may malalaking bintana at isang aparador na hindi kailanman ginagalaw. Sabi kasi ng lola ko noon, may mga bagay na mas mabuting hindi binubuksan. Pero syempre, dahil matigas ulo ko, binuksan ko. Sa loob ng aparador, may kahon na puno ng mga lumang litrato. Mga pista, okasyon, mga kasal, mga mukha ng taong hindi ko nakilala. Hanggang sa nakita ko yung isang larawan na nagpatigil ng hininga ko. Larawan kasi yun ng isang dalaga. Mahaba ang buhok, maganda, nakangiti, pero parang napakalungkot ng mga mata. Nakasuot siya ng bestida na parang pang 1970s. Sa likod ng larawan may nakasulat, para kay Daniel, kahit hindi tayo tinadhana. Elisa, 1974. Kilala ko yung Daniel. Daniel kasi ang pangalan ng lolo ko. Hindi ko kailanman narinig yung pangalang Elisa sa pamilya namin. Kinagabihan, dinala ko yung litrato sa kwarto ko. Ewan ko kung bakit, pero parang may bigat na dala yung hangin. Mga 2:00 ng madaling araw yun. Nagising ako sa tunog ng mahinang pagkatok sa aparador. Akala ko daga lang. Di ko gaano pinansin. Pero dahil nababother na ako, bumangon ako para silipin. Pansin kong nakapatong na sa mesa yung litrato. Hindi ko naman yung nilabas mula sa kahon. Sigurado ako dun. Pinagpawisan ako ng malamig. Tinitigan ko yung larawan. Parang iba yung itsura niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero kasi, kung nung una ko siyang nakita sa picture, nakangiti siya. Ngayon, parang seryoso na yung mukha niya. So kinabukasan, tinanong ko yung matandang kapitbahay namin. Nang marinig niya yung pangalang Elisa, parang namutla siya. Ang sabi niya, unang pag-ibig yan ng lolo mo. Hindi sila pinayagan ng pamilya. May nangyaring masama. Sabi ko, ano pong nangyari? Ang sabi ng kapitbahay, natagpuan na siyang patay sa ilog 1 linggo bago ikasal yung lolo mo doon sa lola mo. Aksidente raw ang pagkamatay. Pero may mga bulong-bulungan na rin talaga noon na hindi daw marunong lumangoy itong dalagang ito. Mula noon, gabi-gabi ko nang naririnig ang pagkatok. Minsan, may malamig na hangin na dumadampi sa leeg ko kahit sarado ang bintana. Minsan, naaamoy ko yung pabangong hindi ko naman ginagamit. Amoy rosas. Hanggang isang gabi, naglakas loob akong magsalita. Ano bang gusto mo? Tahimik lang, walang sagot, walang paramdam. Pero pagkatapos nun, narinig ko may mahinang bulong sa tabi ng tenga ko. Ang sabi, hindi ako nakalimutan. Kinabukasan, nawala bigla yung litrato. Hindi ko na yun nakita kahit saan sa bahay. Pero minsan, kapag tumitingin ako sa salamin ng matagal, may nakikita akong isa pang muka sa likod ko. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang bestida. Ngumingiti na siya ngayon. At sa tuwing mapapadaan ako sa ilog malapit sa bahay, pakiramdam ko
May nakatingin sa akin mula sa tubig. Hindi galit, hindi nananakot, parang naghihintay lang.